Yun, so, mali ako. Mali ang butong ko. So, magandang gabi po. Magandang gabi po. Ako si Gary, kasama ko si... Ako si Gama. Gama. Welcome ngayong... Welcome. Sabado. December ano ngayon? 21. December 21. Okay, kung mapapansin nyo, hindi talaga kami nalay. Kasi nirecord na lang namin ito na mas maaga. Because sa mga panahon na to, sa mga oras na to, ako yung nasa Tagaytay at malamang natutulog dahil kinabukasan ay kasal ng aming kaibigan ni Ramon, yes, si Sheena at si Gab. So, congratulations sa inyo, sa inyong wedding. And, ayun. Ako, siguro sa panahon na to, naglalaro ako. Ano nilaro mo? Naglalaro ako. Nang? Basta naglalaro ako. Nandito ako, naglalaro. Nandito ako sa office naglalaro. So malamang tatakotan kayo. No. Outlast. Mahaba pa ba yun? Outlast. Hindi ako mag-outlast, di ko kaya mag-isa. Yan sinasabi ko eh. Ako rin kanina nag-steam ako ng... Ayaw pa rin yan. Ayaw ba yan? Third birthday. Para sa eve na ng umaga. Ay, pala yun nakakalimutan. Yun. Yan. So, tuloy-tuloy pa rin tayo syempre. Yes. Ating inuman session. At meron tayo isang special na live na inuman session sa Pasko mismo. Yes, mismo. Record din yan. So, kung mapapansin nyo, pareho lang yung suot namin. Hindi, may baon naman ako namin. Magpapalit ako para kunyari mag-effort naman. Sige, uwi ako sa bahay. So, yun. Ano ba ang ating pag-uusapan today? Gaman. So, Ay, mag-iinuman muna tayo ulit. Game. Ayan. Ito ay... So, kaya makaisipin nila ano tayo ng post. Ayan. Babalik natin ito. Panalo dun sa sa unang ano natin yung 5 na beers. Hindi naman beers lahat yun, vodka dun eh. So sa unang inuman session natin, babalik natin tong si San Mig Premium kasi premium beer din naman to eh. Yan. So, siya yung nanalo dun sa first nahanap talaga namin beer eh. Yan. Tapos, ang lakas ng Doritos mo. Tapos, ito, bago to eh. Bago lang sa paningin ko to eh. Nakita ko lang to. Sa 7-Eleven kayo bumili Hindi kami nakabili sa So, alam nyo na, medyo pricey. Yan. Convenience store kasi, kaya medyo pricey. Yan. So, ito ay Krabies. Basta yun na yun. Krabies. Ginger beer daw. Original alcoholic ginger beer. Yan. Ayan. Ano yan? Parang lasang salabat? Hindi ko alam eh. Hindi kasi tayo umabot sa Robinson. May iba talaga kaming babilin eh. Kaso, no choice na kami. Sarado na eh. Anong oras na rin eh. So, ito na lang. Premium beer din naman to. Na ang may gawa ay Edinburgh. Saan yung Edinburgh? Sa kanto. Pitchell House, Mitchell Street, Edinburgh. Saan ba yun? Saan po ba Edinburgh? UK to, UK. UK beer to. Ito ay gawa sa Pilipinas. Gawa sa Metro Manila, Valenzuela. Itong San Miguel Premium. Venezuela beer. Ang hinahanap ko talagang pantapat dito sa Krabies yung Cerveza Negra ng San Miguel Premium. Pero wala pa akong nakikita dito. Medyo pricey din yung pero masarap daw yun sabi nila. Sa Lazada ba kaya? Hindi ko alam kung nabenta ng alak sa Lazada eh. Pero yung nagbebenta yung mga premium na alak. Yung mga red label, black label. Namimiss ko na yung black label. Pampatulog. Ayan. So, simulan natin. Ang una nating inumin ay... Ano unahin natin dyan? Sa dalawa na yan. Yung bago. Yung bago muna. O sige, yung bago muna. Unahin natin. Tago ko muna to.
bibili na rin kami ng yelo ngayon. Ngayon lang. Ngayon lang. Yan. Tapos, ang may wang kutsara, dahil wala pa rin kami pambukas ng lata, ng bote. Yan. Bibili tayo ng pambukas ng bote o bibili Ryzen akong bili? Ryzen. Mag-send kayo ng stars. May goal kami. Para mas maganda yung... Pang-edit din namin. Para mas maganda yung mga may stream namin. For convenience. Good streaming. Boom! Sumasabog ah. Oh! Di mo gusto? Ginger na ginger. Luyang-luya yung amoy niya. Luyang-luya yung... Mabango. Parang sarap nga. Parang sa labat. Ang amoy pa lang naman yun. Pero hindi yung parang iniisip ko sa kanya yun. Ano yung sabaw ng batchoy. Tapos diba, may yun, may luya yun. Parang gano'n lang siya parang. So ito, 4% lang to. 4% alcohol lang to. Ginger beer. Ano kaya ang pinagkaiba nito? In terms sa lasa. At kulay. So ilaban din natin doon sa lahat Sa ngayon pang kukumpara lang natin siya. Doon sa Oh, ang ganda ng kulay Gold yung kulay ng tabang itsura. Ayan natin konti. Yan. Okay. Amoy talaga. Pero mabango yung may amoy matamis na Pero amoy ginger talaga. Yan. Cheers tayo. Cheers everyone. Cheers. Uy. Luya? May anghang sa dulo. Pero yung matamis siya sa umpisa. Oo. Kala ko una, umiinom ko nung parang peach na... Parang juice. Parang juice. Sa una. Tapos meron siyang texture na parang soft drinks. Parang may pagka-Sprite ang dating. Sa gitna. Sa akin, nawala yung beer. Medyo nawala yung beer sa akin. May anghang, pero yung... May init, pero anghang ng yun eh. Anghang ng ginger yun eh. Hindi naman yung alcohol eh. Pero... hint ng beer. Hindi siya masama lasa. May hint siya ng beer, pero... Hindi mo... Gumalasahan. Yung tamis eh. Tamis? Iba yung tamis niya, hindi siguro, ma-enjoy ka babae. Babae siguro ma-enjoy. Parang siya eh, parang... Ladies drink ang dating niya na... parang mga cocktail mix na beer. Ay, parang flavored beer na kayo. Pero nakatuwa yan. Kapalit ng init yung anghang. May nararamdaman naman akong init, konti. Pero hindi ko talaga maramdaman yung beer. Overlick mo. Okay siya, pero... tingin ko hindi aangat to sa laban natin ng mga beer. Hindi aangat to. Medyo ako dito. Down. Pero okay naman siya. Ikaw, ano sa'yo? Na-enjoy ko as is. Pero ang usapan nga yung beer. So, parang malayo. Parang mas bagay siya sa mga mix. Kasali to sa beer kasi beer nakalagay dito. Pero siya yun sa expectation ka. Hindi siya beer. Mas cocktail ang dating niya. Mas cocktail siya. So next tayo. Next. Sabi ko muna to ha. Kain lang ako ng kain dito. So may expectation na ako na may mananalo na. Pero hindi naman yun. Pero... Pag-iba pa lahat, pag-inom natin. 7-Eleven. Talagang laging may kalawang binibenta nyo ha. Ayun o. What's
happening to you? Wala pong pamunas yan. Ayun. Marami po kami kutsara ng 7-Eleven dahil hindi kami natuloy na Nakatulugan. nakatulugan. Tsaka nakakatawag gabi. Pero karaniwan naman kahit sa mga tindahan, may malawang talaga yung dulo. Yung sa Tansan. Kaya para maging safe na rin, magpulasan niya na rin yung dulo. Ayun ba? But, Masarap ka. no, may moist. Yan. Ito yung ginanimos tayong tatlo din. Oh. Yan, San Miguel Premium. Yan. Premium beer tayo. Lahat nilikman natin ng premium beer eh. Ibahin natin ng ng category yung yung mga hard beers. Kasi yun talaga lang alcohol yun, sigurado. Ito mga premium. Cheers. Cheers tayo. Iba talaga. Beer talaga. Ano lang, isa pa lang ang dulo. Mais. Beer na. Beer talaga. So hindi nagbabago yung perception na. Hindi. Flavored beer yung isa. Pero kung Ay, sa flavored. Sapporo. Ano? Malalaman natin pagka binalik natin yung dalawa. Pero, Pag yung... pero tingin ko medyo lamang sa Sapporo. Ano? May pa rin, may iba pa rin yung... Well, iba pa rin lasa yung Sapporo. Yun. So, verdict namin dito, syempre. Dahil beer talaga yung lasa dito, kumpara mo dito, syempre, ito mananalo. Yan. Okay. San Miguel Premium Beer ang nanalo. Change up. Dito tayo So yun. Baka lang mabilis ang round to kasi wala talaga kaming choice eh. Yan lang nabili namin eh. Kasi iba doon, hindi na beer. Actually dapat pagalo talaga tong San Miguel Premium eh. Isasabay na lang natin dun sa Wala na kasi mapagkumparahan. Kaso wala tayong wala kaming choice eh. Hindi namin pwedeng kumpara to sa hard beer. Pag kinumpara natin sa hard beer to, talo to. Ay, talo pala yun, hard beer. Ito talaga mananalo. Okay. No. So, dyan po nagtatas dito. So, mabilis ang namin, mabilis itong pacing namin dito eh. Medyo mabilisan itong namin eh. Dalawang episode eh. So anyway, ano ba pag-uusapan natin ngayong gabi? Actually, tungkol din sa show yung pag-uusapan namin. Tungkol sa PS Media show din. Naisipan lang namin gawin. Naisipan lang namin, pero nakabalak na rin yun eh. Matagal na, kaso nag-iba-iba yung forma sa noon, parang, di ba nauso na yung mga tasty, ganyan. Oo. Nairita kasi ako dun. Alam mo ba, yung So Yummy, marami sila doon mga baking recipe sa fake. Yung hindi talaga siya tatayo. Tsaka yung Blossom, yan mga issues yan. Na mas inuuna nila yung form, yung magandang video kaysa doon sa mismong Recipe. cookable na recipe, di ba? So yun yung isa sa mga naging issue kasi ang dami pa lang ganyan. Ngayon parang ikaw eh gusto mong magluto, matutong magluto. Hindi pala siya reliable na gamitin pamantayan kasi hindi lahat ng recipe doon ay pwede mong magawa. Minsan makikita mo doon yung cut kung maano ka sa production kung saan yung fake tsaka yung totoo saan nila pinaka. So yun yung gusto kong mawala na parang nag-isip kami ng cooking or food show na may editorial sa pag-usapan yung mga ganitong mga bagay. Mga pantay magluto, kondisyon ng pagluluto, paano ihanda yung certain na putahe, plus tutorial and reviews ng ibang pagkain. Bakit may reviews? Yung gagawin natin, kahit yung really nating luto, i-review natin. Hindi yung
Porque naggawa tayo, nag-invento tayo ng luto, ganyan. Tapos pag tinikman natin, tapos pagka hindi masarap, ang sarap. Ang ano eh, ang fake kasi tingnan eh. Siyempre sa tutorial, magtututorial nga tayo, di ba? Kailangan matutunan nila kung pwede talaga nilang lutuin na ano, magugustuhan ng karamihan. Hindi yung pagka ano, tinikman matututunan mo nga pero hindi naman pala talaga ganun yung lasa. Bakit hindi ka mapapahiya? Oh, hindi ka mapapahiya. Eh malay mo ito mo sa mga piyanan mo, lahat mga ano mo. Tapos yung kinalabas pala hindi ganun. Hindi ganun kasarap. Ngayon, ano ba, sa konsepto ng pagluluto, ako ayoko nung mabilisan luto. Hindi ako niniwanan. Why? Usually kasi kapag mga mabilisan luto, na-overcook yung mga pagkain. Ako na magluto, 45 minutes, isang oras mahigit. I take time kasi ano eh. Slow cooking. Slow cooking. Bibigyan mo ng effort at igagalang mo yung mga rekado. Ang baboy. Alam niyo bang walang lasa talaga yung baboy ngayon kumpara dati? Kasi ngayon nakakulong na yung baboy sa hawla. Di na so wala na siyang flavor kaya umaasa tayo sa cubes. Lumalaki lang yung laman nila kasi may mga formulation yung mga ano nila, feed nila. Pero yung ano ngayon, wala. Iba pa rin. Oo, yung mga manok. Parang ano eh, parang yung ano lang, yung mga baboy na inaalagaan ngayon. Yung mga native na baboy. Oo, yung mga itim na yun yung masarap. Kasi yun, nakatali pero nasa bas yun. Tsaka kumakain ng damo yun, kumakain ng ano yun. Talagang natural. Hindi mo pinapakain ano yun, hindi mo papakainin ng pigs yun. Kahit sa manok. Doon sa ano, sa mga buko dyan, mayroon pa mga ganyan. Nanguhuli pa nga kami nun, nakaso napakarpulihin. Yan. Pero, yung isa ba doon sa naisip namin konsepto is yung mga food reviews. Yes. Totoong food reviews. Okay, ba't natin sinasabing totoong food reviews? Yung ang food review ba, hindi ito? Well, partially kasi bias. Bias? Kasi yung iba bayad, yung iba extil. Siyempre, hindi mo pwede sabihin na, ay, hindi masarap dito, ganyan. Extil yun eh. Hindi talaga uba na, ano, na hindi mo sila iangat. Yeah. Tsaka isa pa doon, yung halimbawa, hindi lang yung pagkain ang tinitin mo. Yung ambience sa loob, yung service, yung parking, madali ba siyang puntahan, mayroon ba siyang puntahan, sulit ba yung pera na binayad mo sa pagkain, yung mga ganong factor. Maraming factors kasi kapag kakain ka sa labas. Na hindi na nakikita. So yun yung gagawin natin. Ngayon tatawalan niyo siyang food tutorial. Food tutorial. Bakit food tutorial? Kasi food pagkain. Food tutorials at editorials. Yun. Yun yung isa sa pinaka-tingin ko importante, yung mga editorial parts ng food. Ba? Sige, marunong kang magluto, marunong kang gumawa ng mag-invento ng mga recipe. Pero, meron mga usapin tungkol sa pagkain. Halimbawa, yung issue lang ng, di ba minsan may lumalabas na, yung sisig walang itlog, yung mga food purist. Okay, yung pizza, hindi dapat lagyan ng pineapple. Yun, sige. Pag-usapan natin. Ikaw ba? Okay lang ba sa'yo yung may pineapple sa pizza? Oo naman. Hindi naman, sasama ang lasa nun. Kasi nag-blend naman yung tamis yung sa alat at asin ng sauce. Ng cheese. Hindi naman masama. Okay lang sa akin. Bakit? Ikaw, sa'yo? Hindi kasi meron mga lumalabas na mga food purist na nagpo-post on ang ganito, walang ganyan. Ang ganito, walang ganyan. Ang problema doon, ang pagkain kasi subjective yan. Kung ano meron sa lugar mo, yun yung gagamitin mo, di ba? Eh ngayon, napaka-accessible na ng mga ingredients. Hindi na katulad nung sinukunang panahon. Kaya meron kang dapat bibigyan mo ng laya yung pagkain na mag-evolve. Halimbawa, pag sinabi natin na ang sisig ay walang itlog, hindi na ba sisig yung mga taong naglalagay o gusto na may itlog? Ako gusto may hilaw na ilalagay na yun. Oo, sa sisig lang. Napakaraming base ng luto ng sisig. Merong sisig na ginigisa, merong sisig na iniihaw muna, merong piniprito, merong hindi niluluto. Yung nakarekta na. Maraming kang variety na na pwedeng
sa pagluluto eh. Kasi tingin ko kapag gano'n ang perception mo na dapat ang pagkain na hindi iniiba, yung recipe hindi binabago, hindi na mag-iba yung pagkain. Bawa, ang pizza. Wala naman pizza nung araw eh. Meron lang nakaisip yung bread. Imbis na lutuin lang dun sa oven, lagyan ng mga ricado. Ng tomato. Ng tomato sauce, ng queso, ng mga pepperoni. Diba? So yun yung punto ko. Na lahat naman ng pagkain nagsimula sa experiment. Tama. Ngayon, kung di mo na siya hayaan na maging, bawa, yung Aloha Burger. Gusto ko siya, actually. Naman. Sa akin, pero yung iba kasi, hindi. Okay, I respect your opinion, pero bakit mo naman sisirain yung pagkakataon para naman doon sa iba na okay lang sa kanila yung Aloha Burger? Muli ko, kumukuha. Diba? Kaya nga eh. Marami silang choice na na gusto nila. Ikaw, kung ayaw mo ng gusto nila, huwag mo lang huwag mo na lang i-judge. Huwag na rin. Bawal judgmental. Ilan na atin ako siya. Huwag mo silang i-judge kasi sa sarili ng gawa yun, nasasarapan sila doon at may nasasarapan doon. Oh. Hindi lang ikaw yung... Kung hindi masarap na yung isang bagay, maaaring masarap pa siya sa ibang tao. Hindi lang ikaw may taste. Yes. Lahat tayo. Hindi ikaw si Erin. Doon siya kung gegino sa gano'n. Yun yung isang part din ng natin, ng show natin. Try nga natin lukuin yung mga mga niluluto sa anime. Yan, yung mga niluluto sa anime. Masarap ba talaga? Madami niluluto eh. Unahin natin yung gacha part ng Food Wars. Bukod sa mga cooking animes talaga na may mga foods. Meron pang mga anime na na may food na involved eh. Yung sa yung tawag dito? Adventure Time. Sa Gilby na mga animes. Ano Gilby? Studio Gilby. Studio Gilby. Yung mga, di ba may mga food din sila doon na pagkasarap-sarap tingnan. Pero doable ta. Kasi may doable, may hindi. May napanood ako na ginaya nila yung yung bread and bread and egg. Basta bread egg tsaka bacon na drawing. Ang masarap tingnan. Ang tanong masarap daw. Sa akin bacon, egg, perfect combination. Sa bread na tapos ipiprito mo sa mantikilya. Ay, oo. Mantikilya, hindi butter. Iba kasi ang... Ano ba mantikilya? Margarine? Tama? Margarine. Ano yun? Base yun? Sa tawag dito? Palm oil base ata yun eh. Vegetable oil. Vegetable oil base pala. Ang butter. Ang butter ay taba. Ng hayop. Hayop, yan. Hindi na kaya na. Trivia. Pero alam mo yan, ano ba Adventure Time? Basta yung meme siya eh. Kanta siya na, alam yung aso na si Jake, yung shape na. Nagluluto siya ng bacon pancakes. Oo. Gusto ko malang kung masarap bang combination yung bacon pancakes. Tapos kinakanta yun, bacon pancakes, bacon pancakes. Kasi pag i-imagine ko, parang magko-complement naman. Kasi yung pancake buttery. Parang ka na kumakain ng bread tapos pinalaman mo yun. Siguro, depende. Hindi, kasi... Huwag mo lalagay ng syrup, syempre. Pero yung as in bacon, pancakes, butter, malamang. Kasi ginawa ko yan dun sa simplified version ko. Alam mo yung kinakain na, ano yung tawag ni Doraemon dun? Yung hopyang munggo ni Doraemon, ang tawag niya talaga dun eh. Wait! Isa-search ko! May internet tayo. Yan. May internet na tayo. Gagamitin ang 2019 na po. Yes, 2019 na. Yung favorite na food ni Doraemon? Yummy buns. Yummy buns. Wow, ang sarap. Hindi, ano lang din yan, di ba? Pan-based din. Oo. Pancake-like patties, tapos meron siyang red bean paste. Oo nga. So, oo. Ang dorayaki. Dorayaki, yun. So, ginawa ko yun. Sa klase. Yun yung bilhin ko na item. At masarap siya.
At Huwag mo lang lalagyan ng syrup. Kasi yun yung sisira yung tamis ng syrup. Gawin din natin. Gawin nga natin. Kaya tingin ko, parang ang kumakain ng mamon na bread, malamamon na bread na na may bacon. Tapos, butter na lang sila para lalo mo. Kaya yung mga gusto ring mag-business, panoorin nyo to. Baka magkaroon kayo na idea sa mga binibenta. Kasi nabebenta yung mga training. Oo. Mga kakaiba kasi. Pagka gumawa kasi ng kakaiba, iba na yung ibang product eh. Baka, di ba, kauso ngayon yung mga made to order na mga online. So, kung meron tayong may hahapag sa inyong mga recipe na pwede nyo gawin at pwede nyo maging pwede naman. Pati yung costing nun, iyan natin, lalabas natin. Yun. So, starting January, okay? Then, mag-i-scout tayo mga malalapit-lapit muna na pwede makakainin. Meron kami nakita kanina eh. Kasi nag-shoot na kami. Nag-video lang kami pero hindi kami nag-live. Gusto namin kasi i-live. Para live din yung react namin. Hindi kami parang pag nahuli man kami, nasabi na namin gusto namin sabihin. Instant yun. Doon naman sa may kinainan natin eh. Hindi naman bawal doon. Marami na nag-review doon kasi bago lang din yung live natin. Pero siguro sa iba, medyo tayo mahihirapan. I-instant lang natin. Tsaka ang ganda ng pwesto kanina natin. Tagu. Hindi, ang punto naman natin, hindi punto nung idea nung review na yun na Manila. Gusto natin mag-improve. Kasi may tayo kumain. Na-appreciate natin yung pagkain. Kayo, kung may mga suggestion kayo na na iluto, may suggestion kayo na restaurant na pwedeng puntahan, pwede namang suggest comment nyo. Suggest nyo sa amin, message nyo sa amin. Puntahan namin. Kung may mga restaurant dyan na gusto ring mag sa amin, magpariw sa amin. Okay naman. Okay babayaran namin yung kinain namin. Babayaran namin kung kinain namin. Okay lang kung babayaran namin. Basta yung review namin tama. Kahit pero kung gusto niyo mag-sponsor, huwag kayo magagalit kung mag-review kami ng pangit. Okay, gusto namin mag-improve. Basta ang namin, parang maging style natin Gordon Ramsay. Pero hindi tayo kasi. Pero hindi tayo kasing sila. Marunong lang ako magluto. Yun. Pero kasi parang nagre-reason din naman ako. Actually, nung kinain natin kanina, masarap yung chops No questions asked. Ang problema lang, sobrang dami nung na kapag nakuha mo na yung nasa ibabaw, parang nakakaulaw ng kainin nasa ilalim. So, pwede yung mga ganung luto. Sinuman. Yung napakarami yung pero bawasan pa yung sauce. Kasi sobrang mamuti ka na doon nung kinakain natin parang diba? Pero kung pang-ulam, bapak, hindi pwede yung lalong masarap. Maraming matitira to. Tapos ha? Mukhang bakpak ba? Hindi. Wait lang ayusin ko lang. Share break. Okay, ako muna. Sige. So yun nga. Parang dapat issue. Lakdak tayo ng lakdak. Nagsaksak yung charger, hindi nakasaksak. Ito, sarap. Yan. Okay, nakaharang si Gama sa ating camera. Anyway, so yun. So, hindi kami live pero nangyayari pa rin to. Bukas na. Kailangan aming message. Yun. So, nakalimutan na naman natin. Huwag niyo pong kalimutan i-like yung aming Facebook page. At nakaharang na naman si Gama sa camera. Aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph. Meron din tayong Twitch channel, FPSPH. And nasa description sa baba yung ating YouTube channel address, URL. And syempre, kilala lang namin na official tayo.
official media partner ng Malcon. Nag-message eh. Kung pwede na ba sila dito sa Sabado. Oh. Wala ako dito sa Sabado. Tapos nag-okay muna ako, tapos nakalimutan ko, wala nga pala ako dito. So anyway, yun. January 11 and 12 sa Malolo Sports Complex ba? Tama ba? Malolo Sports. Okay, 9 a.m. to 9 p.m. siya. Sabado at Linggo. And ila-live natin yun sa page ng Malcon tsaka ng FPS Media. No. Wala kayong mga pera, mabuso yun. Sigurado mamimili kayo ng merchandise. Mahal lang doon, namin lang doon. Pero wala siyang ang tanging dadaling nyo lang para makapasok kayo ay isang bagong lapis tsaka isang bagong notebook. Huwag naman yung lapis na gaganito na kaliit, pambihira. Isa lang. Alin dun sa dalawa, pwede kang pareho. Ako nga, kahit magdala ako sa pagdala, okay lang, kayo. Ate ko nga mas mainam nga, maraming dali. Kasi, sino makikinabang nun? Di naman yung mga doon. Makikinabang sa Malcon Cares, ang foundation para sa mga nag-aaral ng mga bata. So, yun yung magiging tulong natin. Yeah. So, anyway. Sabi yung kuya mo. Tapos may daw mabukas, pwede. Pero pag-ikiba ko muna. Kasi nga ako. Bukas kasi bukas ang gabi kasi. Christmas baka party. wala ako. Siya lang ang maglalaro. Tsaka baka sa Senyui, So, hindi natin kasama ngayon kasi wedding nung sister niya. Ngayong araw. Depende yun. Kasi kung hindi naman pwede sa New Way, baka mag-ano na lang din ako. Mag-outlast na lang muna ako. Or mag-NBA. Kasi hindi ako nakapag-NBA ulit. Ngayon, nainganyo ka. Masyado ako na tatlong sunod agad yung outlast ko. Ay, salamat nga pala sa mga nanonood ng mga gameplay natin. Kung dati, 23, 25, ngayon, makaabot na tayo ng 1,000 na views. And doon din sa mga susunod pang mga araw, lalo nitong bakasyon. So, mas mapapadalas natin yan. Pagka-live stream ng mga araw. Tapos na live stream, marami pa akong naiisip na lang. Pero siguro, magiging genre ko na lang siguro yung mga horrors. Na, ako kung napanood nyo yung kahapon, ay may clip pala nandos mo yan. Nahanap ko nga doon yung bigla akong nagulat eh. May clip ako. Kung anong clip ako sa Facebook. Mas kasi tinatandaan natin kung anong time code. May clip ako sa Facebook na talagang napatili ako. Oo. Kaso, nahihirapan ako maglaro mag-isa. Kaya baka bukas pagka hindi nakapag-COD. Hindi mo bukas lahat ang hindi mo mag-isa. Maganda yung may kaya pala matapang ka nanonood sa kabilang side. May maglaro ng ganun dahil pag mag-isa ka. Tapos biglang may bubukas yung pinto mo. Pag madaan ka nga lang sa likod, nagugulat ko eh. Kaya nagdala nga nung kay Aya Pre. Nalaglag yata yung charger. Nagulat ka. Gulat ako eh. Naghanap ako agad ng Gusto natin tong ginger beer. Hindi ko trip pero wala, binili natin. Ay, yung pala. Yung presyo pala. Hindi natin napanggit. So ito pa rin nahalo sa amin Ang price niya itong premium 7-Eleven to Itong San Miguel Premium ay 60 pesos. Siguro nasa lang to 50 something sa Robinson, sa ibang malls, tsaka sa mga liquor store. Medyo mahal talaga sa convenience store eh. And ito ano? Kasi pa pala yung mahal eh. Sobrang mahal pala nito. Kano? 150 pala to. 149. Yung isa? Oo. 149. Yung 149 na yun, ilan na nito? Dalawa, tatlo. My God! My God! Ito tayo nanalo. Ayun, nanalo. Ito sobrang
From mahal. At bayaran mo ka naman, di ako magsasabi man ito. So, yun. Pero maganda yung idea na to yung ginger ginawa niyang beer. Maganda Hindi idea. masarap naman, pero hindi mo kasi hinahanap natin beer eh. Pinoy tayo eh. Hindi, beer pala. Kasi yun din yung problema dun sa iba eh. Katulad ng apple na parang lasang zesto apple. Oo. Hindi na siya beer, parang juice na. Meron pa rin hint kasi iba na flavored beer eh. Siguro pwede to sa flavored beer. Sa flavored na bold na ano. Ito pwede pa manalo kasi may hint nung init eh. Pero sa itatapat mo dito sa mga beer, kasi na beer naman kasi nakalagay. Hindi siya mananalo talaga. So, yun. Tamis talaga. Pero parang salabat siya na nilagyan ng asukal na may Anti. juice. Oo. Parang sa labat iced tea. Na pinang Sprite. Kung tinapakan nila ng konti alcohol niyan, tapos nagkaroon ng Hindi, 5% na diba? 4 lang, 4. Tapos nagkaroon ng hagod. Masarap siguro yan. Kasi matamis eh. Hindi siya mapait eh. Pero ba ma-appreciate siya ng mga ba? Oh, ma-appreciate to. Ano naman, nag-umpit pa lang ang Oy! Okay. Lokal na mo ka. Pinasok mo yung aking... So, nilalamok na po kami dito. So, yun. Kaya, tuloy-tuloy nyo lang po yung panood sa amin. Tsaka kung makapag-send kayo ng star, pwede din po kayo mag-donate. So, sunod, gano'n na kami ng kung saan pwede mag-donate. Hindi meron. Hindi na natin. Hindi ba natin ilalagay? Pwede naman tayo maglagay nun, no? Ilagay na natin kasi hindi lang naman sa tulong eh. Kaya namin kayo entertain, alam namin sa sarili namin yan. Kailangan lang namin ng konting tulong para entertain kayo. And speaking of tulong, kung kayo ay meron kayong mga festival, mga ganyan, gusto nyo mag-live stream, i-live stream yung inyong mga fiesta, pwede nyo i-contact. Yes. Sila pala, hindi kasi ako kasama. So, sila. Pwede ka rin naman kontakin, tapos kukontakin ko kami. Basta pwede mong kontakin yung SPJ, pwede kayo mag-message. Pwede rin kaming maglagay ng email ad. Hindi, meron tayong email ad. Oo nga, yun nga. Meron din natin ilagay email ad. Okay, mag-email kayo sa fpsmedia.ph@gmail.com. Yun yung ating official email. Kasi talaga ang FPS Media ay multimedia solution company. Yes. Kaya lang kami nagla-livestream kasi sayang yung gamit matitiwang habang in between ng mga ito yan sa Malco, meron kami i-shoot sa March sa mga graduation season. Yan. Maraming kaming purpose dito sa mga gamit namin. Ayaw lang namin natetenga yung gamit kasi isang magiging niya, masisira siya kapag hindi mo ginagamit. Mga camera, Sayang pagka may nagkaroon ng damage. Kasi iba rin yung pagbubundang nito. Tsaka iba rin yung nabubuong skill dun sa mga nakakikitauhan natin eh. Kasi ito, matagal tayo hindi nag-livestream. Mas mamay, magla-livestream tayo, nakalimutan natin. Oo. Eh ngayon nga, nagkakamali-mali na naman tayo. Oo, doon sa mga ano na yan. Mga switcher na yan. So ako kasi talaga ako regular na trabaho, pati yung nagtayo dito, si Mon. So yeah, meron din silang sariling mga Parang nagkakasama-sama lang din sa FPS Media para kulitan, racket, tapos maglaro, mag-live stream. Kaya tulungan niyo po kayo makabuo ng aming pangarap na Ryzen 7. Ryzen 7 lang pangarap namin na. Hindi kami naghahangan sobrang taas. Basta makapaghatid lang kami sa inyo ng ma-enjoy nyo. Kasi nakakahiya na yung mag-stream ng malag yung i-stream nyo. Sa kanya kasi tsaka yung converge. Parang awan nyo parang araw nyo magkaroon na Willing kami magdagdag bayan. Kapitan nyo na po to ng fiber. Kahit di man lang fiber, kahit 12 Mbps man lang sana. Kailangan natin fiber. Hindi, kung di pa kaya talaga. Hindi, kailangan natin ng fiber. Alam mo bakit? Okay, dun sa mga nag-start na magtayo ng mga same day edit na yan. Backup. Huwag kayong magtiwala sa sa hard disk nyo, sa mga internal hard drive nyo. Traitor yan. Ilang beses na kaming So, ang ginagawa namin, kaya kailangan namin mataas na upload speed. Bukod sa nag-i-stream kami, paminsan-minsan, nag-upload kami online sa cloud ng mga namin.
footages, mga raw. Yes. Kasi hindi naman baka magamit kasi sa future, di ba? At di biro yung ina-upload natin. 100 gig, 50 gig. Na i-upload mo sa 15 Mbps at 10 Mbps. Kasi ngayon, hindi na kami kumuha ng mga... dito sa FPS. Siya kasi, nagko-cover pa siya ng mga wedding. Ako, nagko-cover akong wedding. FPS hindi. More on, mga concerts, pageants, Live. Kasi sawa na ako sa sa mga kasal Tsaka, wala ka nang kinuha ng kasal na tumama Lahat na lang may pintas Yeah. Bakit di mo kinunan to? Siya yung nagbabayad niyang coverage niya. Hindi na po siya yung ikakasal. Kaya hindi na rin ako masyadong kumukuha ng kasal. Kung walang mediator. Kasi pag yung coordinator. Kasi doon kami malapit. Tapos siya yung babatasin kasi para siya yung mga run. Kasi binibigay naman lahat ng photographer, ng videographer doon sa kasal. Batay sa bayad nyo. Batay sa maganda. Real talk lang. Teka. Kayo pong magpapakasal. Kayo pong mga nag-e-event. Kung gusto niyo po na maganda, ito po ay real talk lang. Hindi po mura yung coverage. Kasi magkano yung binabayaran nyo. Ano ang binabayaran nyo? Yung skill ng tao. Na ano ang mga tao niya yun? Mga photographers, videographers, editors. Yung editors. Magkano yung gamit nila tapos, di ba? Ilang shots yan. Ang mga camera po kasi, meron yung limitation. May number of shots lang siya na pwede niyang ma-shoot. So, akala nila lang Kaya nga. Pagka tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang, di ba? Usually kasi sa isang event, siguro mga 1,000 shots yan. Bubusin niya yan. Pili tayo ng ganyan. Ganun yung kalakaran. Hindi siya mura. Kaya, doon po sa mga mag-i-inquire tapos wala kayong budget, sorry na lang. Sorry na lang. Kami na lang, mag-help kayo muna sa iba. Kasi, hindi na sacrifice yung yung mga tao namin, kasi meron silang training, meron silang skills. Hindi sila lalabas sa field nang hindi pa sila sanay. Katulad itong sinet-up namin. Munang episode, di ba, kinuwento namin sa inyo ni Gama. Gano'ng tagal natin itong binuo. Nag-trial and error bago natin siya talagang nilabas. 2 years. 2 years siyang nakatenga. Kasi pina-perfect namin siya. Hindi pala pwede itong camera ito, bibili ko ng bago. Pina-perfect. Nagkatrabaho ako. Nawalan ako ng dito, ng focus. Hindi siya pwedeng isalang. Hindi ako pwedeng isalang. Yan. Syempre, dahil ako na rin yung natira, parang ako nagiging senior din ng mga dumating na bago So, yun. Iba yung pagtitrain pa lang dito, iba na Hindi, kasi cameraman ka. Hindi ka technically cameraman lang Ikaw rin yung technician. Alam mo kung saan naputol yung feed. So kapag nakarinig kayo ng mga dagpas 20k pataas, ganun po talaga presyo doon. Gusto nyo ng magandang klase yung camera ng magandang klase nasa 100,000. Hindi siya nabibili ng mga kit-kit lang. Parang ito yan may lalo yung mga barkada na nabunan mo. Yung mga ganyan biling-bili. Meron kaming isang may isang kaming ganyan na actually dalawa yun pero isang nangyari na yun, nag-shoot kami, kami may 3cam setup mga pero hindi ko na sasabihin kung hindi naman SD. Pero standard na lang. Pero halos 2 araw lang ginawa yun, yung edit nun. Kasi nirarush din na yun. Yan ba yung proposal? Hindi. Basta yan. Ayaw ka. Yan. Then, tapos nung naibigay na namin kasi nangungulit bibigay na namin na actually in-upload namin sa sa YouTube page namin yun. Yung para man lang mention yung namin. Kasi ang mali nung sa nag-edit namin, di nilagyan ng na watermark man lang sana.
ang nangyari, yung nasa YouTube, hindi yun yung pinost sa niya sa FB niya. Dinownload niya, hiningi pa nga sa akin yung buo na malaki. Tapos siya nag-upload. Tapos hindi kami mention. Hindi man lang kami mention. Hindi bayad kayo. Bayad kami, napakaliit. Kasi barkada nga yun yung mali namin. Yeah. Oo. Ang nakakatampo lang talaga doon, may mention. Kahit doon sa mga pictures na pina-upload namin, hindi rin kami na-mention. Nire-upload din nila. Okay. Diyan ang mga ganyan, ang dyan is, dapat may kontrata. Saka butol pala sa akin. Mali. Nakalala na niyo Wala kaming... Umuwi ka na si Uwi. Umuwi ka na dito. Doon pala ba? Umuwi ka na dito. Yan, may sa niyo Hindi, ang problema din kasi minsan, nasa atin din. Nasa atin din talaga. Halimbawa, yun ako kakilala. Parang siya, nag-i-start. So sabi ko, minsan talaga, pag nag-i-start, di ba, minsan papadama ka. Pero pipili mo. Pero yung tipong, meron ka talagang tinatrabaho na doon steady yung kasi parang lumalabas racket lang niya yun. Pero yun yung isa-sacrifice niya para sa lilaang piso. Ano naman, magkaroon naman kayo ng respeto sa sarili kung kayo tatawagin yung sarili ng mga photographers. Lalo na yung mga tipong nag-uumpisa pa. Yeah. Pero kung maglagay na ng watermark, your name here, tapos photography. Tapos ang alam nyo lang gawin sa Lightroom beach bypass. Okay, Auto-tone. Auto-tone. Okay, paano ba gamitin kasi yung Lightroom? Di ba ang dami nagbebenta ng presets? Yun, napakarami. Inawan yung bilhin yun. Napakarami nagbebenta ng presets. Huwag yung bilhin yun. Why? Kasi di lahat ng pictures pare-pareho ng ilaw, pare-pareho ng contrast, pare-pareho ng lens na ginagamit. Hindi applicable lagi yung binibiling yung mga presets. So anong gagawin nyo dapat? Bawat picture, ilalabas nyo lang yung tama niyang kulay. Minsan may nakikita ko parang ito yung pagka-green ng mga puno naman. Parang artificial, di ba? Sobra. So, sobrang vivid. Una, hanapin nyo kung nasaan yung tamang exposure, nasa tamang contrast, brightness, hue, temperature, yan. Tapos, tataas yun. Tsaka nyo lang itataas yung, hindi lang yung vividness, yung vibrance. Yan. Ganun ang pag-edit talaga ng pictures. Ngayon, kung kayo ba, meron kayong mga magagandang camera, mga 5D, 6D. Mag-shoot kayo ng RAW. Hanggat maaari RAW. Ano yan? Lifesaver yan. Yun nga lang, ang lakas na kumain ng memory. Minimum of 20 MB ata ang isa na. Pero kasi kung kayo, di ba? Nag-shoot kayo ng mga events. Di ba, minsan binoblow up yan. Yun yung ideal na gamitin. Actually, road naman yung gamit namin. RAW plus ako nag-RAW ako, may isa kong barkada na ayaw mag-RAW. Kasi nagtitipid sana. Ako, hanggat maaari, RAW ginagamit ko. Kasi kapag nag-i-edit kayo sa Lightroom, RAW ang i-edit nyo, hindi yung JPEG. Why? Kasi kahit na napakaputi yan overexposed, may babalik nyo pa yan. Mahahanap nyo. Yun yung kainaman sa RAW. At hindi siya sunog na. Kasi hindi pa siya compressed. So, lifesaver siya. Uy, naku, napadilaw pala nitong setan. Saka napakadaling i-edit ng RAW. Dahil sa kasi pag nag-edit ka ng hindi RAW, pag tinaas mo exposure niyan, nasisira na ibang ibang ilaw niyan. Pag nag-set ka ng ng vibrance, saturation, nasisira na rin yung Kaya kami wala naman ng pictures, di ba? Kaya sabi ko, hanggat maaari, mag-RAW tayo. May mura na lang ng memory card ngayon. Hindi na ganun kamahal. Di tulad na dati na libo ang halaga. Ngayon, makakabili ka 64 bit, 600 lang. Yeah. Tapos na, SanDisk na yun. SanDisk na yun. Napag ganun yung mga 12, 11, 11. Yan, parang save. So yun. Ako naman, nagpundar ako ng gamit din nung sa akin.
Kasi, wala, ito na yung ano eh, parang passion ko na rin eh. Na ano, fashion. Hindi, passion ko na rin. Passion ko na rin. Na ano, yung mga photography, videography. Pero mas nag-ano pa rin talaga ako sa videography. Parang mas nag-excel ako. Pinahayaan ko na sila sa photography. Ayoko makipagtalo kasi maraming feeling photographer ka sa paligid eh. Pero hindi maraming feeling videographer sa paligid. Dumadami na rin ba? Kaya na yung ano. Yun ano naman, parang tingin ko dun, kasi ako nanggaling ako sa film photography. Yeah. Medyo nadismaya din ako, lumabas yung mga digicam. Kasi noon, pag film, tapos pag hindi tama yung setting mo doon, wala pang doon. So ano doon yung skill? Ngayon kasi, andun yung matututo ka talaga. Kahit nga infinite na ano, sabi mong, yun nga lang, ang magandang ano, madami ka ano. Kumbaga, hindi nag-dress yung technology para, hindi na siya exclusive, parang ganyan. Parang, kung gusto mo talagang mapansin ka, mag-excel ka dun sa craft na yun. Baka pakita sa video. So ngayon, di na ako nakikisabay sa mga, di tayo nakikisabay sa ibang mga grupo na nagkukuha ng mga yun. Kasi iba na yung binibigay natin. So, mas advanced tayo. Kaya huwag nyo kami hihinga ng version divisoria. Huwag nyo lahat ng ito pala yung mga photographers diyan, mga videographers diyan na parang version divisoria yung yung single nyo. Huwag naman ganoon. Industry to eh. Siyempre, maapektuhan yung camera kasi magtatanong yung client, ba't yung presyo nyo? Ba't yung presyo niyan? Hindi, tsaka sila eh. Hindi na kayo makapagmamahal na makapagtataas ng presyo. Hindi, doon lang sa amin eh. Ang nangyayari, kaming mga mga matagal na rin sa industry, ang nangyayari, parang bumababa yung tingin ng mga kasi parang ganito lang pala kadali mga ganun. Parang ang dali lang nung ginagawa namin eh. Pero tsaka huwag kayo magpresyo ng 500 isang shoot. Huwag na ganun. Yung camera. Sabog yan, isang taon lang yan, wala na kayong camera. maraming magpapashoot sa inyo, oo, marami. Pero baka wala pa isang taon, wala na kayong camera. Maniningil 500. Mababa pa sa minimum. Tapos ito. Sa mga tao naman na dumadalo ng mga event, huwag naman po kayo haharang sa daan. Yeah. Kung gusto nyo kumuha ng picture, kung nasaan kayong posisyon doon sa mga upuan sa simbahan. Lalo sa wedding na yan. Huwag kayong pupunta sa gitna. Mga inayo pa kayo. May photographer pong kinuha yung bride. Yung bride at groom. May photographer pong kinuha yung magulang nila kung magulang man yung sponsor. Hindi kayo yung photographer. De sana hindi na sila kumuha kung kayo na lang din yung kukuha ng Oo, meron tayong mga cellphone na may camera. Na may mga magagandang camera minsan ng cellphone kaya sa Pero hindi po kayo nagpunta doon para maging photographer nila. De sana kayo na lang. Andun kayo para i-witness yung yung bows. Hindi yung supposed to be isa-isa ng mga dapat na kinukuha. Video, picture, yung mga reactions. Kaya dapat sa susunod kasama na sa inflation na bawal ang epal bawal ang pictures. Dapat yung pinagbabawal pag may seminar na ng kaso yung napipigilan. Abe, ito yung aisle. Yung lalakad yung bride. Yung mga kaharang na sa gitna. Minsan yung bride wala nang madaanan. Dahil lumalakad. Tapos yung mga tiga-ayos ng gown na yung mga tiga-ayos na gown na badig sa likod na mga makeup. Tsaka kayo nag-aayos. Pagka kinukuha na, tsaka nyo hawak-hawak yung gown, ayos nyo na ganyan. Hindi ganun eh. Kaya nga nakasao yung pinto eh. Para mag-ayos kayo dun sa likod ng pinto. Para pagbukas, wala na kayo dun. Di ba sana kung maganda man lang yung ayos ng minsan suot na t-shirt, AC/DC, gano'n. Hindi naman po may lumilipad para makunan galing taas yung mga pangyayari eh. May drone pero hindi naman yung sa simbahan yung gano'n. Basta ang mahalaga dun sa walang nakaharang na
tao. Isa pa, sa drone. Yan. Huwag niyo po aasahan na yung nagpapalipad ng drone, nasa ere lagi at naka-standby lang dun sa yung drone ng tao. Kasi 17 minutes na yun kada isang baterya. So, gagawin niyo yan, hihintayin kayo mataas, lalabas, tapos papanda rin lang yan pag malapit na kayo lumabas. Kasi 7 minutes, ganoon lang kaikli yung battery life ng isa. Tsaka huwag nyo pong babaratin ng drone man. Kasi ngayon, lalo ngayon, meron yung mga training. May training yan, may license pa nga tayo yun. Diba? Meron license ang drone, diba? Tagal na. Matagal na. Matagal na. Tsaka hihingi ng permit sa local na PNP. Hindi yan pwede basta magpapalipad na. Ano, iba rin ng skills ng drone, iba ang skills ng cameraman, iba ang skills ng photographer. Iba yan eh, iba tayo ng... Kasi ito, ililipad yung drone, may instance na pwede na hindi na siya bumalik. Yes. Based on experience ba? Iwan niya ako pare. Ayoko naman palipad ng drone sa Maynila. Alam mo, naalala yung pangalan ng drone ko. Ano pangalan na? Pumutan ko. Si Yuffie. Oo, si Dahil nga yung blade niya, di ba? Parang blade. Ayun. Kala ko yung blade niya, Yuffie. Yuffie. So yun. Ano lang, ano ko lang niya, itang nyo naman kami. Maging civilized naman kayo. Hindi yung tipong hayok kayong kumuha ng picture, di mo kayo magagano. Huwag nyo naman kami bayaran ng 3,000 para sa photo ang video. Oh? Nasabi ko rin. Huwag naman gano'n. Tapos... Kwento mo ngayon. Wala pa yun na yun. Yung alam mo na yun. Na ano na yun. Eh sa amin okay na yun. Na dumaan na yun eh. Sabi ko nga, babawi na lang kami sa anong babawi na pagkain. Wala akong pagkain eh. Babawi na lang kami sa susunod. Pero huwag na lang asahan na ganun pa rin yung kalakaran. Kasi ano eh, masyadong bumaba yung tingin sa akin. Masyadong bumaba yung mga ano eh. Iba pa rin yung talagang tamang singilan. Dapat ang singilan dyan mga kids eh. Bababa, wala pa nga diba? Photo and video. Dalawang photographer. Hindi kasi tingnan mo ano mga deliverables ng photographer? Yung album. 5K na yun agad. Ang kaltasay niya. Depende pa ngayon kasi yung kinkopong-kopong kayo alam kong pressure. Alam ko 5K. Pero ngayon baka mas mahal na. Yung frame. Oo, yung frame. Yung mga thank you cards. Yung mga blow-ups na ilalagay doon sa mga hanap. Mga ganyan, di ba? Kasi diba mayroon pa isa, mayroon parang gallery ng mga pictures ng people. Tapos mayroon mga signature frame pang yung mga ganun. Hindi siya biro. Kung tutusin nga, magkano na matitira sa inyo dyan? Parang walang matitira eh. Kasi nga, puro deliverables eh. Puro freebies. Kasi nga, mayroon mga hunghang na group na kukuha ng napakamura. Sobrang mura. Ang mga yan sa mga tama lang yung presyo, kasabayan. Di ba? Yung hindi na sasabayan yan, yung mga kilala na. Pero marami nang matagal na hindi kilala. Tapos bumababa pa yung presyo nila kahit napakaganda nila mag-shoot. Tapos ito naman itong mga nagpapa-event, akala naman ni apit-api sila. Binaboy niyo yung aming ganito lang to, ganito lang to. Magkano po yung salapi niyo? Ngayon ako gusto mo ng mga magagandang wedding na napapalad yung online niya, si Ara! Hi, Ara! Kamusta? Kakakasal lang ng ating friend na si Ara. Kasama namin siya ni Maris ni Miss Prodi ng Monday sa wake ni Direk. Honeymoon niya. Saktong pag-uwi niya, punta siya agad para ba. Ayun! Tapos, magkano yung gagastusin sa isang wedding na talagang katulad nun ng mga nasa ano? Halos, gumasa sa'yo mga 400 to 450. Yun ang ano. Ganun ho talaga presyuhan ng matinong, magandang wedding na nakikita niyo online. Ang problema kasi,
Kinasal si Dua Arellano, kinasal si Marian Rivera, kinasal si ganito, si ganyan na artista. Gusto niya ganun din na makuha niyang wedding. Pero ang budget niya, yan. Budget mo, lubis ako, yeah. 100K. Kaya nga di pa ako nagpapakal eh. Ba't ako magpapakal? Isang camera na yun. Isang PXWX7 na yun. Ito, yung main camera na yan. Isang gano'n na yan. Tapos gusto nyo mga budget ng kay Marian Rivera, mga ganun kasal. Eh, cake pa lang nun, 12 million. Oo, dahil lang fit naman yun. Gusto nyo mga ganun? Sige, mag-budget kayo ng 50 million. Kukuha namin kayo, kukuha kami ng mga professional. Talagang professional. Oo, si Jason Magban, Pero ang point niya is, hindi pipigilin mo yung gamit tong mahal naman. Tapos hindi siya forever na gamit. Meron siyang hangganan. Yes. Actually, dapat taon-taon nagpapalit eh. Lalo ng mga... Kasi tumataas na yung mga... Nauubos yung shutter. Yeah. Eh, kahit naman hindi pa ubos yung shutter, pero paubos na. Yung quality ng nasisira na rin. Tsaka huwag kayo magtitiwala doon sa mga cards na mumurahin online. Yeah. Lalo, kahit na branded, pero napakamura bibilin. Kasi mamaya lang yan, imitation. Parang SSD. May SSD na ang laman ni USB sa loob. May mga ganong instance. Tsaka huwag kayong papa-SDA ng ang budget na AK lang. Ang SDA isang na yun. Team na yun ng separate na team ng videographers and editors. Editors ko lang po, benching ko din na. Kaya na siguro kung yun. So anyway, nga balik tayo. Hindi tayo pumunta sa... So yun, balik tayo dun sa tutorial na. Siguro din na. Hindi, actually okay lang eh, kasi talagang content naman natin eh. Yun naman talaga yung trabaho natin eh. Yung sinabi lang natin kung ano yung trabaho natin. Okay, ikaw nga. In terms ng cooking skills, ano ang mga porte mo? Sa ano ba? Ano yung Dilagang tubig. Masusunod mo, posibleng masunog ang tubig kapag na-over na tapos tiyo na yung umuusap na. Diyos na. Hindi, ang mga porte gulo. Ano ba? Ulam, merienda. Nagpuputyo-pulo rin ako ng mga adobo na yan, mga yan. Nagkakarbunaran na rin ako. Wala lang, parang trip ko na lang din magluto. Pagka trip kong magluto ko niyan, nasa sa bayan ko ng girlfriend ko. Magdadala ako ng pang-carbonara, ganun. Tapos lulutuin. So, sa pasta, mas preferred mo carbonara? Carbonara, spaghetti yan, mga ganyan. Hindi, nga, between spaghetti and... Carbonara, mas nadadalian ako. Hindi, pero kung as foodie, yung sa akin, kakainin ko. Spaghetti ng nanay ko. Spaghetti ka pa rin. Oo, spaghetti. Pero mas madali sa'yo lutuin yung carbonara? Mas madali sa akin yung carbonara. Mas nasisimple ako sa luto. Pero sa mga ulam, adobo, sinigang. Yan yung mga porte. Kasi, pero akala nila madali lang yung yung mga gano'n. Kasi pag ilalagay lang nila lahat sa tapos pakukuluan. Tapos pag naluto na yung baboy, luto na. Maglalagay na ng gulay, mga gano'n. May mga technique kasi eh. Ikaw, ginigis ako. Ikaw ba? Okay. May maganda akong kwento. Shoutout sa nanay ko. Nanay ko kasi, ako, actually sa buong pamilya yun, pati yung ate, may kanya-kanya kami porte. Ate ko, more on baking yun. Porte yan, chocolates, mga baking. Nanay ko, wala na, ulam. Ako, mahilig ako mag-experiment sa mga international cuisine, yun yung mga tinitira ko. Tsaka pasta. Ngayon, syempre, ina-apply ko yung natututunan ko doon sa ulam sa bahay. So, nagigisa din ako ng sinigang. Gusto ko lumasa yung yung sibuyas, yung avocado, di ba?
Tsaka yung aromatics. Siyempre, lagyan mo ba? Kasi kape. Hindi, wala naman bawang yung sinigang. Yes. Yun, nagagaitan namin. Sabi, ginagawa mo ganyan. Iuhulog mo lang hatiin mo lang yung sibuyas sa apat. Pero syempre, kasi sabi sa'yo, di ba, nag-i-evolve ang pagkain. Gusto mo subukan, malay mo, mas masarap. And then, may dating kasi siya sa akin, kapag sinangkota mo yung karne, bago mo lang yun ng sabaw. Na baliktad na, ito yung tubig, ito yung lalagyan mo yung karne, sulo na siya ng sabay. Mas na-enjoy ko kasi mga pinagpapawis kung tawagin, pinagpapawis yung karne. Tapos, ang nilalagay ko lang halos ng mga tubig, siguro 1-2 cup lang na tubig. Hindi kasi masabaw sa amin. Kasi gusto ko, talagang kuha mo yung lasa ng karne, lalo yung pagluluto. Tapos, ang problema, mas may pasensya ako sa pagluluto. Kasi kung magluto, laging slow cooking. Yung tipong magluluto ng binagoongan. Ilalagay ko yung karne, pero yung apoy ko maliit. Napakahina. So inaabot ako minsan mga 45 minutes. Tapos tsaka ko lalagay yung bagoong. Kasi mas luto eh. Oo, mas luto, pero hindi overcooked na parang sapal na siya pag kinakain. But na-experience mo sa kalendarya. Parang nabibigla yung... Lumabas na lahat ng katas niya. Wala na tira lang yan, parang sapal na yung lasa. Wala na ng juice. So, hindi naman malalagyan ng juice ng bagoong yan. Hindi naman yan. Masarap yung bagoong nun sigurado. Pero yung mismo karne, pag kinain na dry. Dry, napaka-dry. Matigas. Yes. Tapos parang nagsasapal. So yun yung reason ko bakit laging mabagal. Actually, paborito ko yan, binagoongan. Yung binagoongan ng nanay atay ko. Pag kahit anong luto nila, kahit sinong magluto sa kanila, basta binagoongan. Mahina sa akin yung kalahating kalderong kanin. Oo. Ganun, iba yung lasa eh. Iba yung panlasa ko sa binagoongan. Mahilig kasi ako sa maalat. Pero technically kasi ang bagoong, yan eh. Kami kasi sapal actually ang bagoong, di ba? Sapal siya ng ipon. Hindi, nung ginagawang fish sauce, patis. Patis. Kaya pang siya, magalas. So ginagawa namin, pag bumili kami ng alamang sa bagoong, inugas sa kanya ng nanay ko. Ganun din naman. Tapos, mawawala niyo parang yung tatayang parang tinik-tinik na Tapos, siya sa yung iba kasi suka. Sa amin, Igisa na sa suka. Ganun sa lamansi. Pero may pa kami na pagkahugas bibilad. Papatuyo sa araw. Ay, hindi siya pinapatuyo eh. Nakagarapon yun. Tapos nakabilad lang. Tapos after nun, tsaka palang iluluto. Pampatanggal daw ng lansa. Yun na sabi. Tapos iluluto mo na sa tawag dito, sa suka. Tapos diretso na yun. Luto na yung baboy mo. Diretso na yun. Wala nang yun. Tapos gusto ko, napakaanghang. Gusto ko yung nakakain ko yung sili doon. Nasakain ko yung sili doon sa bagong. Pero di kami naglalagay ng labuyo sa binagoongan. Ang nilalagay namin yung berde pansigang. Lang. Masarap. Ano yung mga ulo mo natutunan luto? Pansit Canton. Itlog. Hotdog. Siguro adobo. Adobo. Tapos kailan lang itong mga nung nagluluto rin nagigisa rin ako ng mga mixed veggies, ganyan. Pero hindi naman ako madalas kasi nagluluto eh. Nung nasa Manila ako tigaluto ng mga kasama ko sa dorm. Dahil ako lang may interest magluto. Sa dorm? Dorm? Sa dorm yun? Itong nasa ako lang may interest sa pagluluto. Saan ka nagluto? Cooker? May butane kami. May butane din kami. Magluto tayo dito. Yan, lang. Pucho-pucho lang din yung ginagawa ko. Adobo, pucho-pucho. Sila kasi, ang gusto nila, instant na. Bibili na lang sila. Yung nangilat pag puro instant lang. Bumababa yung... Hindi nila alam, mas makakamura kapag pag nagluluto ka. Okay, na-disconnect. Hey, hello! Ba't na-disconnect? So, pwede na siguro natin i-cut yung episode. Yun! So,
Again, maraming salamat sa pagsama sa isang Sabado. Abangan nyo yung tutorial namin na gagawin na namin yon soon as possible. Kasi itong bakasyon na ito, baka nitong pero bakasyon. ilalabas namin January. Manood kayo ng mga streamings namin, mga gaming stream namin. Yan. Araw-araw na tayo. Araw-araw na kami ngayong bakasyon, pero baka pagkatapos ng bakasyon, di na rin masyadong Hindi, si Sen Yui, araw-araw talaga lalaro yan. Baka Sen Yui. Doki Doki. Doki, Tommy Life. Yes. Yung ano niya, yung mga let's play niya ng Persona, Call of Duty. Ako, yung genre ko nga, yung ilalabas ko na muna yung yung mga tawag dito. Mag-suggest na rin kayo, mag-comment kayo, mag-message kayo kung ano magandang horror game. Meron akong Final Fantasy 8 Remaster. Gusto ko na siya ulit laruin. Tapos mag-message na rin kayo kung gusto nyo mag-donate. Baka gusto nyo lang mag-donate, pwede naman kaming tsaka sponsorship yan. Gusto namin ng mga yan. Pero kung mas mainam, bigyan nyo namin trabaho. Bigyan namin ng racket. Yan. Racket ng tatawag, pero sa akin kasi ngayon wala akong trabaho. Parang ko na rin. Yun na yung kasi ako participation ko lang dito yung gamit eh. Hindi ako so mas sila yung minsan naman siya. Pag walang pasok. Titingnan ko kung sino siya yung liga. CR break na naman. Tapos na yung episode natin. So maraming salamat and uy, huwag mo na ihita yan! Kasi pwede pa mga So maraming salamat sa pagsama sa stream. Huwag niyong kalimutan nila yung aming Facebook page, facebook.com/fpsmedia.ph, Twitch channel natin, fpsmedia.ph. Meron tayong YouTube channel, andyan, FPS Media page din, pero merong link sa baba. And meron din tayong website, www.fpsmedia.ph. Yan. So hanggang sa muli nating meron tayong Christmas episode namin. Wala tayong i-review na beer, pero mag-iinuman lang tayo. Mag-iinuman lang kami, tapos siguro pag-uusapan natin tungkol sa Ninong at Ninang. Tungkol sa Pasko lang. Tungkol sa Pasko. Sige, game. Yan. Primary, pagiging Ninong at Ninang. Mahirap pagiging Ninong at Ninang. So hanggang sa muli po. Paalam! Paalam! Paalam mga bata.